Hi, this is Pam again. I just want to share with you guys my childhood memories. So, kayo, ano bang childhood memories ang mga naaalala mo? Sorry, malakas pa rin yung ulan. So, ewan ko kung naririnig mo to. Kasi ako, yung childhood memories ko, tuwing bakasyon, yung matatapos yung araw ng pasukan ng bata ako. Excited kami magpipinsan kasi pumupunta kami doon sa probinsya namin. Doon sa probinsya kung saan nandoon yung lola namin. So, ilan kami? Lumaki kasi ako wala kasi yung mga magulang ko. So, wala yung mama ko, wala yung papa ko. I'm from a broken family. So, kaya lumaki ako sa mga tita ko, sa mga pinsan ko, ganun. So, tuwing bakasyon, excited kami kasi punta kami kila lola. So, dito kami nakatira sa Olongapo City. Tapos yung lola namin sa Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija. So, kasi dun sa Nueva Ecija, yung pinaka bahay bakasyon na namin, yung lola lang namin yung nakatira doon. So, yung lola ko, tapos yung kapatid ng lolo kong namatay. Si Lola Adyang yung lola namin. Tapos si Lola Vicenta, yung kapatid ng lolo namin. So, patay na yung lolo namin. Hindi ko na masyadong hindi na masyadong naalala yung lolo ko. Pero yung lola ko, yun yung naaalala ko. So, tuwing bakasyon, hinahatid kami dun. Dinadala kami magpipinsan. Ako, tapos yung tatlo ko pang pinsan na nakasama kong lumaki. So, pag dumarating kami doon sa bahay ng lola ko, may kapitbahay kami. Ang pangalan niya Raquel. So, yun yung kalaro namin doon kila lola. Ang ginagawa namin, hello, kaway-kaway sa mga batang 90s dyan. Diba? Naglalaro sa labas, nanguhuli ng tutube, naglalaro ng moro-moro, takbuhan, ganun. Yun yung mga laro namin noon, ng mga kabataan, ng mga bata kami. Simula nung nagkamulat, nagkaisip na ako, yun yung natatandaan ko na lagi kami pupunta sa bahay ng lola ko. Tapos, syempre yung mga pinsan namin, iba-ibang lugar, diba? Hindi naman kayo magkakasama magpipinsan. Yung ibang pinsan namin, mga galing ng Batangas, galing ng Isabela, yung mga ganyan. Tapos, magtatagpo-tagpo kami doon sa bahay ng lola ko. Doon kami nagkikita-kita, magpipinsan. Meron ako isang pinsan, doon siya nakatira sa lugar nila lola ko, pero hindi siya doon nakatira mismo sa bahay. May sarili silang bahay, tapos pumupunta lang sila doon sa bahay ng lola ko. So, ayun nga, meron kaming kapitbahay na lagi naming kalaro. Ang pangalan niya ay Raquel. So, lalabas kami. Doon kasi sa labas ng bahay ng lola ko, yung malaki yung labas niya, yung maraming mga puno, may mga puno ng kamatsili, may puno ng ano pangalan nito, yung maraming puno dun. Basta may mga puno dun na inaakit-akit namin, tas kakainin namin. Tas yung kamatsili, babatuhin namin ng tsinelas para bumagsak. Tas kakainin namin. Kasi dating bukid, yung sa likod ng bahay ng lola namin, dati siyang bukid. Tapos,
ang nakakatuwa, yung lola ko, ano siya, naalagaan niya kami. Mahilig siya magluto. Pinapakain niya kami, nagpipinsan. Tapos kapag kagabi, yung maglalatag ng banig dun sa may sala. Tapos merong couch dun, kulay pulang couch. So, sala set, yung sofa. Yung mag-uunahan kami ng magpipinsan kung sino uupo dun sa may sofa na yun. So, kasi syempre maliit ka. Yung sofa na yun, 2-seater lang. Pero, kasya, kasi nga, maliit pa kami nun. So, mga ilang taon pa lang kami, siguro mga 5, 7, mga ganyan. Mga ganung edad. So, kasya ka pa doon sa sala. Tapos, yung lola ko nga yun, mahilig magluto yung lola ko, masarap siya magluto. Tapos, gumagawa siya ng ice candy. Paborito naming ice candy, yung avocado flavor na ginagawa niya. Tapos yung isang lola namin, si Lola Vicenta, siya yung parang may Alzheimer na siya. Tuwing pupunta kami doon, tatanungin niya kung ano yung pangalan namin, sino bang nanay namin, si kanino kang anak, ganun. Tuwing bakasyon na punta namin doon, taon-taon, yun lagi ang niya sa amin na, kanino kang anak, sino nga ano ang pangalan mo, ganun. Yun yung lola namin na dalawa sila lang dalawa nakatira doon sa bahay. Malaki yung bahay actually. 3 room yun, yung gitna maliit, tapos yung dalawang magkabila malaki. Tapos ano pa ba, naalala ko yung si Lola Vicenta namin, siya, marunong siyang tumugtog ng violin. Ayun. Tsaka tuwan-tuwa kami kasi si lola namin, yun si Lola Vicenta. Kasi meron siyang may kaya yung anak niya sa Manila. Engineer yung anak niya. So, meron siyang biskwit, yung timba na biskwit. Pagka tatawagin niya kami, kukuha kami ng biskwit doon sa timba niya. Tapos, ayun, tuwan-tuwa kami doon kasi nakakapaglaro kami. Malaki yung playground namin. So, nagtatakbuhan kami, nanguhuli ng tutubi, namimitas ng mga bulaklak, tapos aakyat ng mga puno-puno, kukuha ng prutas, ganun. Masaya kasi yung mga pinsan namin, doon kami nagkikita-kita. Ayun. Tapos, parang hindi buo yung bakasyon mo kapag hindi ka nakapunta dun sa bahay ng lola mo, ganun. Tapos, ano pa ba? Ayun lang, nakwento ko lang. Kasi, parang nakakamiss. Kasi simula nung namatay yung lola namin, hindi na siya, hindi na kami nakakapunta dun. Simula nung namatay. So, naunang namatay sa kanila yung si Lola Vicenta namin, yung kapatid ng lolo ko. Kasi syempre matanda na, nadulas, nabagok. Tapos sumunod, May namatay yung Lola Vicenta ko, tapos July namatay naman yung lola ko, same year. So simula nun hindi na kami nagbabakasyon. Pupunta pa kami pero hindi na ganun na kagaya noon na lagi tuwing bakasyon nandoon kami. Yun lang, nakakamiss nung childhood days na andyan pa si lola, ganun. Nakakamiss yung mga matatanda. Yun lang, na-share ko lang. Kayo, ano bang memories ninyo nung kabataan nyo? Yun lang, that's all. Thank you.